500 million pesos for your father's death. In exchange, you belong to me body and soul. Si Clara Monteverde ay isang dalagang handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya maging ang kanyang sariling kalayaan. Para maisalba ang kanyang ama mula sa pagkakabilanggo, tinanggap niya ang isang alok na tila galing mismo sa demonyo, ang maging asawa ng pinakakinatatakutang tycoon sa bansa, si Alexander Vane. Si Alexander ay gwapo, makapangyarihan, ngunit may pusong kasing lamig ng yelo. Para sa kanya, ang kasal ay isang business transaction lang, isang paraan para makuha ang kontrol sa kanyang korporasyon. Walang puwang ang pag-ibig sa kanyang mundo na puno ng galit at mga multo ng nakaraan. Ngunit sa likod ng mga malamig na pader ng Vane Mansion, matutuklasan ni Clara ang isang sugatang lalaking nagtatago sa baluti ng pagiging heartless. Sa bawat asaran, selos, at pagsubok na dadaan sa kanila, unti-unting matutunaw ang yelo sa puso ni Alexander. Hanggang saan ang halaga ng isang kontrata kung ang puso na ang nagsimulang maningil? Sa huli, sino nga ba ang tunay na talo? Ang dalagang nabili, ang kalayaan, o ang billionaire na nabihag, ang puso ng babaeng hindi niya inaasahang mamahalin? Ang bawat yabag ni Clara sa marmol na sahig ng Vane Tower ay tila tunog ng isang hatol na bitay. Hawak niya ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumentong nagsasabing bangkarota na ang pamilya Monteverde. Pagbukas ng dambuhalang pinto ng opisina sa 50th floor, tumama sa kanya ang amoy ng mamahaling leather at sandalwood. At doon, sa gitna ng silid, nakaupo ang lalaking tinaguriang, the Ice King, ng business world, si Alexander Vane. "You're 3 minutes late, Miss Monteverde," malamig na bungad nito nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang tablet. "Traffic lang po, Mr. Vane," nauutol na sagot ni Clara. Dahan-daang nag-angat ng tingin si Alex. Ang kanyang mga mata ay kasing talam ng asero, tila hinahati ang pagkatao ni Clara. Sa edad na 30, hawak na nito ang halos kalahati ng ekonomiya ng bansa, ngunit ang mukha nito ay tila nililok mula sa bato, gwapo, pero walang emosyon. "Traffic is for the weak. Time is money," wika nito bago isinandal ang likod sa kanyang swivel chair. "Now, tell me, bakit ako maglalabas ng 500 milyong piso para iligtas ang palubog na barko ng tatay mo?" Napalunok si Clara. Dahil kami lang ang may hawak ng mga lupain sa Batangas na kailangan mo para sa iyong bagong resort project. Isang pirma ko lang, sa iyo na ang lupa." Tumayo si Alexander at dahan-daang lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Clara. Huminto ito sa mismong harapan niya, sapat na para maamoy niya ang bango nito na nakakalasing. "Ang lupa, I can get that through foreclosure in 6 months, pangungutya ni Alex. Hinawakan nito ang baba ni Clara at sapilitang itinaas para magtagpo ang kanilang mga mata. "I want something else. Something more personal." "Ano ang ibig mong sabihin?" Halos paos na tanong ni Clara. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Alexander. "Kailangan ng lolo ko na makita akong settled down, bago niya ibigay sa akin ang buong kontrol ng Vane Global. I need a wife. Not a real one, of course. A trophy. A puppet. Someone who will obey my every command without question." Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Gusto mo akong pakasalan? Gusto kitang bilhin?" Pagtatama ni Alex. "A marriage contract for 1 year. 500 million pesos for your father's death. In exchange, you belong to me body and soul. You will live in my house, attend my events, and play the part of a doting wife. Pero tandaan mo, Clara, huwag kang aasang mamahalin kita. My heart is a place you'll never be invited to." Nanginginig ang kamay ni Clara. Alam niyang ito ang katapusan ng kanyang kalayaan, pero ito lang ang paraan para hindi makulong ang kanyang ama. "Bibilhin mo ako, na parang gamit." Bulong ni Clara, may namumuong luha sa kanyang mga mata. "You're a Monteverde. You were born with a price tag," sagot ni Alex bago bumalik sa kanyang mesa at naglabas ng isang tseke. "So, do we have a deal, my future Mrs. Vane?" Tumingin si Clara sa tseke, pagkatapos ay sa lalaking walang puso na nasa harap niya. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. "Deal." Hindi niya alam, sa pagbigkas ng salitang iyon,
Tuluyan na niyang ibinenta ang kanyang sarili sa demonyo. Isang itim na Rolls-Royce ang sumando kay Clara kinabukasan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang isang lumang Molito na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Habang bumabaybay ang sasakyan paakyat sa isang exclusive estate sa Forbes Park, tila lalong sumisikip ang dibdib niya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong palasyo na gawa sa salamin at semento. Malamig tingnan, walang buhay katulad ng may-ari nito. "This way, madam," bungad ng isang matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Ricardo, ang butler ni Alex. Pagpasok ni Clara sa loob, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit agad itong nabasag nang marinig niya ang baritono at malamig na boses ni Alexander mula sa itaas ng grand staircase. "Leave your things there. We need to talk about the rules," saad ni Alex habang pababa ng hagdan, suot ang isang itim na silk robe. Mukhang kagigising lang nito, pero ang aura nito ay kasing bagsik pa rin ng dati. Dinala siya ni Alex sa isang malawak na dining hall. Sa ibabaw ng lamesa ay may nakalatag na makapal na dokumento. "Rule number 1, simula ni Alex habang nagsasali ng kape. You will not enter my private study or my bedroom unless invited. Rule number 2, you will answer every call I make, regardless of the time. And rule number 3. Huminto si Alex at lumapit kay Clara. Inilagay niya ang dalawang kamay sa sandalan ng upuan ng dalaga, na para bang kinukulong ito. "Do not ever think that being my wife gives you the right to interfere with my life. You are a decoration, Clara. Stay beautiful, stay quiet, and stay out of my way." Napahigpit ang hawak ni Clara sa kanyang lelayan. "Tao ako, Alexander. Hindi ako vase na ididisplay mo lang sa kanto." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalaki. 500 million pesos says otherwise. "Binayaran ko ang bawat hininga mo sa loob ng isang taon. Kaya kahit anong iutos ko, susunod ka. Kahit labag sa loob ko." Pabulong na tanong ni Clara. Tinitigan siya ni Alex mula ulo hanggang paa. "Especially if it's against your will. I like it better that way." Iniwan siya ni Alex na tulala sa hapagkainan. Maya-maya lang, may lumapit na maid kay Clara at iniabot ang isang maliit na box. Sa loob nito ay isang dambuhalang diamond ring ang simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Clara sa kanyang sariling silid, na mas malaki pa sa buong bahay nila noon, narinig niya ang malakas na kalabog ng pinto mula sa kabilang kwarto. Sumunod ang tunog ng nababasag na baso. Dala ng kuryosidad at takot, sumilip si Clara sa hallway. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Alex. Doon, nakita niya ang heartless billionaire na nakaupo sa sahig, hawak ang isang litrato, at baka sa mukha ang isang emosyong hindi niya inaasahan, matinding sakit. Ngunit bago pa siya makalapit, lumingon si Alex. Ang kaninang lungkot sa mga mata nito ay agad napalitan ng puot. "I told you, never come near my room," sigaw ni Alex. Sa sobrang gulat, napasandal si Clara sa pader. Doon niya napagtanto ang lalaking bumili sa kanya ay may itinatagong malalim na sugat, at baka yun ang dahilan kung bakit wala itong puso. Puno ng mga mamahaling gown at designer suits ang kwarto ni Clara ng hapong iyon. Ipinadala ni Alexander ang isang pangkat ng mga stylists para ayusan siya. Pagkatapos ng 3 oras, hindi na makilala ni Clara ang sarili sa harap ng salamin. Suot niya ang isang midnight blue serpentina gown na hapit sa kanyang hubog. Ang mga diamant sa kanyang leeg ay tila bumibigat sa bawat paghinga niya, paalala na lahat ng ito ay utang lamang. "Don!" Nakatayo si Alexander sa pintuan. Suot nito ang isang black tuxedo na lalong nagpadunong at nagpabangis sa itsura nito. Sandaling natigilan si Alex nang makita si Clara. May dumaan na kislap sa kanyang mga mata, pero agad din itong naglaho at napalitan ng dati niyang lamig. "You look acceptable," tipid nitong sabi. "Remember, Clara, sa loob ng hall na yan, ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Kapag ngumiti ako, ngingiti ka. Kapag hinawakan ko ang baywang mo, huwag kang lalayo. One wrong move and the press will eat you as alive. I'm not a robot, Alex," sagot ni Clara habang isinusuot ang kanyang takong. "Then be a good actress. It's what I paid for." Pagdating sa hotel ballroom, agad silang pinagkaguluhan ng media.
Ang mga flash ng camera ay tila nanununtok sa mga mata ni Clara. Biglang naramdaman ni Clara ang isang mainit at malakas na kamay sa kanyang baywang. Hinayla siya ni Alex palapit sa kanya. "Smile, darling. They're watching," bulong ni Alex habang nakangiti sa mga reporter, pero ang boses nito ay parang may kasamang banta. Habang nasa gitna ng party, isang matangkad at magandang babae ang lumapit sa kanila. May hawak itong baso ng wine at may mapanuring tingin kay Clara. Siya si Isabel, ang anak ng karibal na business partner ni Alex. "So, this is the girl who finally caught the heartless Alexander Vane." Pangungot siya ni Isabel. "Tell me, dear, magkano ka ba niya nabili? O baka naman ginamitan mo lang ng kung anong milagro para mapapayag siyang magpakasal?" Namutla si Clara. Sisigot sana siya pero mas hinigpitan ni Alex ang hawak sa kanya. "She's priceless, Isabel. Something you could never understand," malamig na sagot ni Alex. "Now, if you'll excuse us, we have more important people to talk to." Nang makalayo sila, naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang kamay. Akala niya ay dedepensahan siya ni Alex dahil sa malasakit pero nagkamali siya. "Don't get the wrong idea," sabi ni Alex habang nakatingin sa malayo. "I only defended you because your reputation is linked to mine. Ayokong magmukhang cheap ang magiging asawa ko." Binitawan siya ni Alex para makipag-usap sa ibang negosyante. Naiwang mag-isa si Clara sa gilid, hawak ang kanyang baso. Doon niya narinig ang usap-usapan ng dalawang matandang negosyante sa likod niya. "Kala ko ba si Sofia ang pakakasalan ni Vane? Yung babaeng namatay sa aksidente 5 years ago. Mukhang nakahanap na siya ng panakip butas." Napahigpit ang hawak ni Clara sa baso. Sofia, ang babaeng nasa litratong nakita niya kagabi. Ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng mukha ang sakit na itinatago ng kanyang amo. Tahimik ang loob ng sasakyan pauwi sa mansyon. Ramdam ni Clara ang tensyon, amoy alak si Alexander at malalim ang bawat paghinga nito. Ang titig nito sa labas ng bintana ay tila gustong tunawin ang dilim ng gabi. Pagdating sa mansyon, hindi na hinintay ni Alex na pagbuksan siya ng pinto. Diretso siyang pumasok sa loob at dumiretso sa bar area ng sala. "Alex, tama na yan. Nakadami ka na sa gala," matapang na saway ni Clara nang makitang muling nagsasalin ng scotch ang lalaki. Lumingon si Alexander. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa nagpupumiglas na galit. "Don't call me Alex. Hindi tayo magkaibigan," bulyo niya. "You're just a contract, remember? Isang pirasong papel na may mukha at katawan." "I was trying to be concerned." "Concerned?" Tumawa si Alex ng mapait at lumapit kay Clara hanggang sa maipit ang dalaga sa pagitan niya at ng pader. "You're concerned about the money. You're concerned that if I die, your family goes back to the gutters. Huwag kang magpanggap na may pakialam ka sa akin." Sa sobrang lapit nila, nararamdaman ni Clara ang bagsik ng bawat salita nito. Ngunit sa halip na matakot, nanag ang awa sa puso ng dalaga nang makita ang panginginig ng mga kamay ni Alex. "Bakit ba ang tindi ng galit mo sa mundo? Dahil ba kay Sofia?" Biglang tumahimik ang paligid. Ang pangalang binitiwan ni Clara ay tila isang sumpa na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Alexander. Mas lalong nag-igting ang panga ng billionaire. Ang kanyang kamay ay humawak ng mahigpit sa braso ni Clara, hindi sapat para saktan ito, pero sapat para ipadama ang kanyang puot. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang banggitin ang pangalan niya?" Bulong ni Alex, pero mas nakakatakot ang boses na ito kaysa sa sigaw. "You are nothing compared to her. You are just a shadow. Isang replika na binili ko para patahimikin ang pamilya ko. Kung ganoon, bakit mo ako kinuha? Kung siya ang mahal mo, bakit mo ako ginagawang preso sa buhay mo?" Sagot ni Clara, may luha na sa mga mata. "Dahil kailangan kong parusahan ang sarili ko." Sigaw ni Alex bago ibinalibag ang baso ng scotch sa pader. Nabaklas ang bawat piraso ng kristal, gaya ng pagkabaklas ng emosyon ni Alex. Bigla itong napasandal sa pader at dahan-daang napaupo sa sahig, itinago ang mukha sa kanyang mga palad. Ang heartless billionaire ay nagmistulang isang batang ligaw sa gitna ng unos. Hindi nakatiis si Clara.
Sa kabila ng lahat ng panlalait, lumapit siya at dahan-daang naupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya ang kanyang presensya na maging silungan ng lalaki. Umalis ka na, Clara, mahinang sabi ni Alex, wala na ang bagsik sa boses. I'll break you. Sisirain kita hanggang sa maging kasing pait ka rin ng buhay ko. Hindi ako aalis, matapang na sagot ni Clara. Binayaran mo ako ng 500 milyon, di ba? Kasama sa bayad ang pananatili ko kahit itaboy mo pa ako. Tumangala si Alex at tinitigan si Clara. Sa unang pagkakataon, hindi investment ang nakikita niya kundi isang babaeng may paninindigan. Sa gabing iyon, nagsimulang gumuho ang unang layer ng yelo sa puso ni Alexander Vane. Nagising si Clara sa sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanyang silid. Masakit ang kanyang likod dahil sa pag-upo sa tabi ni Alex kagabi hanggang sa makatulog ito, bago niya ito tinulungang makahiga sa sofa. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Alexander na nakasuot na ng kanyang business suit, seryosong nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Tila walang nangyaring emosyonal na pagsabog kagabi. Ang Ice King ay nagbalik na sa kanyang trono. You're awake, malamig niyang sabi nang hindi tumitingin. Drink this. It's for your headache. May nakahandang baso ng orange juice at 2 tableta ng aspirin sa harap ng upuan ni Clara. Nagulat ang dalaga. May puso rin pala siya kahit papaano. Salamat, bulong ni Clara. Tungkol sa kagabi. Forget about last night, putol ni Alex. Ibinaba niya ang dyaryo at tinitigan si Clara. It was a moment of weakness. It won't happen again. And don't think it changed anything between us. Bago pa makasagot si Clara, tumunog ang telepono ni Alex. Pagkatapos ng maikling usapan, humarap siya kay Clara na may seryosong mukha. Your parents are coming here tonight. For dinner. Biglang kinabahan si Clara. Ang kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit siya nasa sitwasyong ito. Bakit daw? I mean, hindi pa ako handa. Your father wants to ensure that his precious daughter is being treated well. May himig ng uyam sa boses ni Alex. At kailangan nating ipakita sa kanila na masaya tayo. Kung ayaw mong malaman nila na binili lang kita, ayusin mo ang pag-arte mo mamaya. Dumating ang gabi, at kasabay nito ang pagdating ng mga magulang ni Clara. Bakas sa mukha ng kanyang ama ang relief, habang ang kanyang ina naman ay namamangha sa karangyaan ng mansyon. Sa harap ng hapagkainan, si Alexander ay naging ibang tao. Pinagsisilbihan niya si Clara ng pagkain, hinahawakan ang kamay nito, at tumitingin sa kanya na tila ba siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Alexander, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa pagligtas sa amin, wika ng ama ni Clara. At higit sa lahat, sa pag-aalaga sa anak ko. Ngumiti si Alex, isang ngiting mukhang totoo pero alam ni Clara na praktisado. Clara is a gem, Mr. Monteverde. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Habang nagpapatuloy ang dinner, biglang nabulunan si Clara. Agad na tumayo si Alex, hinagod ang kanyang likod, at inabutan siya ng tubig. Easy, sweetheart. I'm here, bulong nito malapit sa kanyang tenga. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Clara na acting lang ang lahat. Ang init ng kamay ni Alex at ang pag-aalala sa boses nito ay parang totoo. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Clara ang katotohanan, ang mga mata ni Alex ay nananatiling walang emosyon. Isang magaling na aktor lang talaga siya. Nang makaalis ang mga magulang ni Clara, agad na binitawan ni Alex ang kamay ng dalaga. Ang tamis ng kanyang ngiti ay biglang naglaho. They're gone. You can stop smiling now, sabi ni Alex habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Bakit kailangang maging ganito kagaling ang pagpapanggap mo, Alex? Minsan, nakakalito na, malungkot na sabi ni Clara. Huminto si Alex sa paglalakad at lumingon. The better the lie, the less the pain, Clara. Huwag mong kakalimutan, everything in this house is fake. Including this marriage. Iniwan siyang muli ni Alex, pero sa pagkakataong ito, hindi galit ang nararamdaman ni Clara kundi isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Bakit ba siya nasasaktan kung alam naman niyang kasunduan lang ang lahat? Isang linggo ang lumipas mula nang maganap ang dinner kasama ang mga magulang ni Clara. Bumalik ang lahat sa dati malamig, tahimik, at puro business.
Ngunit nabasag ang katahimikang ito ng isang hapon, habang wala si Alex, ay may isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa tapat ng mansyon. Ethan, gulat na bulong ni Clara nang makita ang lalaking bumaba. Si Ethan, ang lalaking nangako ng kasal sa kanya pero biglang naglaho noong nagsimulang bumagsak ang negosyo ng mga Monteverde. Ang lalaking bumasag sa puso ni Clara bago pa man dumating si Alex. Clara, narinig ko ang balita. Naibenta ka raw sa isang vein. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Ethan, pero may kasama itong panghuhusga. Nandito ako para bawiin ka. May pera na ako, Clara. Kaya ko nang bayaran ang utang nyo. And, huli na ang lahat, Ethan. Kasal na ako, matigas na sagot ni Clara, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Kasal, o presong binili lang. Lumapit si Ethan at hinawakan ang braso ni Clara. Alam kong hindi mo siya mahal. Halika na, bago pa siya dumating. Get your hands off my wife. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa ang umalangaw-ngaw. Nakatayo si Alexander sa pintuan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Hindi ito ang malamig na Alex na kilala ni Clara, ito ay isang leon na handang pumatay para sa kanyang teritoryo. Mabilis na lumapit si Alex at marahas na hinayla si Clara patalikod sa kanya, bago hinarap si Ethan. And who the hell are you? Tanong ni Alex, ang boses ay puno ng awtoridad. I'm the man she actually loves, matapang na sagot ni Ethan. And I know this marriage is just a transaction, Vane. Magkano ba ang kailangan mo para pakawalan siya? Isang nakakatakot na tawa ang kumawala kay Alexander. Humakbang siya palapit kay Ethan hanggang sa mapa-atres ang huli. You think you can buy what's mine? 500 million is loose change to me, kid. Pero ang paghawak sa asawa ko, yan ang hindi mo mababayaran. Alex, tama na, pakiusap ni Clara, pero hindi siya narinig nito. Security, get this trash out of my property, utos ni Alex. At kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo malapit sa asawa ko, sisiguraduhin kong bukas ay wala ka ng trabaho, bahay, o kahit pangalan sa mundong ito. Nang makalayo na si Ethan, binalingan ni Alex si Clara. Galit na galit ito. Hinayla niya si Clara papasok sa library at isinalya ang pinto. Sino siya? Sigaw ni Alex. Ex-boyfriend ko siya, Alex. Pero wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Ex-boyfriend. At pinayagan mong hawakan kanya sa loob ng bahay ko. Lumapit si Alex, ang kanyang hininga ay humahaplos sa mukha ni Clara. Listen to me, Clara. Sabi ko sa iyo, dekorasayon ka lang dito. Pero ayokong makakakita ng ibang lalaking humahawak sa mga gamit ko. You are mine for a year. Every inch of you. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Sabi mo transaksyon lang ito. Sabi mo wala kang pakialam. Sigaw ni Clara, ang mga luha ay tuluyan ng umagos. Selos ba yan, Alexander? Natigilan si Alexander. Ang salitang, selos, ay tila isang sampal sa kanya. Umiwas siya ng tingin, ang panga ay nananatiling matigas. I don't get jealous, malamig niyang sagot. I just hate it when people touch what I've already paid for. Lumabas si Alex ng silid, iniwan si Clara na humihikbi. Ngunit sa labas ng pinto, napahawak si Alex sa kanyang dibdib. Ang mabilis na tibok ng puso niya ay hindi galing sa galit lang. May kung anong emosyon doon na pilit niyang ibinabaon, pero unti-unti nang humuhulagpos. Naging isang bilanggo si Clara sa loob ng sarili niyang tahanan. Simula nang dumating si Ethan, nagdagdag si Alexander ng mga security guard at ipinagbawal ang paglabas niya ng walang pahintulot. Ang mansyon na dati ay malawak ay tila naging isang masikip na hola. Suot mo ito mamaya, sabi ni Alex habang inilalapag ang isang black box sa ibabaw ng kama ni Clara. May mga investors na darating. I want them to see exactly what 500 million looks like. Nang buksan ni Clara ang box, napasinghap siya. Ito ay isang backlit silk sleep dress na kulay ginto. Napaka-elegante pero sobrang daring. Halos wala itong itinatago sa hubog ng kanyang katawan. Alexander, masyadong kulang ang tela nito, reklamo ni Clara nang lumabas siya ng dressing room. Napatigil si Alex sa pag-aayos ng kanyang relo. Tinitigan niya si Clara mula ulo hanggang paa. Ang gintong tela ay tila dumidikit sa balat ng dalaga, at ang hubad nitong likod ay kumikinang sa ilalim ng chandelier.
Nakita ni Clara ang paglunok ni Alex. May kung anong gutom sa mga mata nito na ngayon lang niya nakita. Keep it on, maikling sagot ni Alex, bagaman medyo paos ang boses. Huwag kang lalayo sa tabi ko mamaya. Not even for a second. Nagsimula ang cocktail party sa loob ng mansyon. Lahat ng mga makapangyarihang tao sa business world ay nandoon. Habang nakikipag-usap si Alex, naramdaman ni Clara ang mga malalagkit na tingin ng ibang mga lalaki sa kanya. Hindi ito nakaligtas kay Alex. Isang matandang investor ang lumapit at hinawakan ang braso ni Clara habang nagbibiro. Vane, you have the most beautiful investment in the city. Napakaswerte mo. Ramdam ni Clara ang biglang paglamig ng aura ni Alex. Walang sabi-sabing inilagay ni Alex ang kanyang braso sa baywang ni Clara at hinayla ito ng napakalapit, halos magkadikit na ang kanilang mga balat. She's not just an investment, Mr. Sai. She's my wife. And I don't like sharing my view, malamig na banta ni Alex. Nang makaalis ang investor, hinayla ni Alex si Clara patungo sa terrace kung saan madilim at walang tao. Nasasaktan ako, Alex. Masyadong mahigpit. Giit ni Clara, isinalya siya ni Alex sa railings ng terrace, kinukulong siya sa pagitan ng kanyang mga bisig. Ang bango ng alak at ang maskuladong amoy ni Alex ay bumalot kay Clara. I told you not to let them look at you like that. Asik ni Alex. Bakit ba kailangang ganito ang suot mo? Bakit kailangang ganyan kakaganda? Ikaw ang bumili ng gown na ito, di ba? Sagot ni Clara, matapang na tumingin sa mga mata ni Alex. Ginagawa ko lang ang gusto mo. Nagpapakita ako bilang dekorasyon. Then stop being so effective. Biglang sigaw ni Alex. Sa gitna ng galit, biglang naging ibang klase ang tensyon. Ang galit ni Alex ay nauwi sa matinding pagnanasa. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa leeg ni Clara, dinaramdam ang bango nito. Clara, you are driving me insane, bulong niya. Akala ni Clara ay hahalikan siya nito. Ramdam na niya ang init ng labi ni Alex sa kanyang balat. Pero bago pa mangyari ang lahat, biglang lumayo si Alex. Tila natauhan. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang tuxedo. Go to your room. Tapos na ang party para sa iyo, sabi niya nang hindi tumitingin. Alex, I said go. Tumakbo si Clara pabalik sa kanyang kwarto, ang puso ay parang sasabog. Alam niya ngayon hindi lang selos ang nararamdaman ni Alex. May namumuunang apoy sa pagitan nila, at kapag hinayaan nila itong magtuloy, pareho silang matutupok. Umalis si Alexander para sa isang emergency meeting sa Hong Kong. Ayon kay Mang Ricardo, 2 araw itong mawawala. Para kay Clara, ito ang pagkakataon niya para huminga, pero ang kuryosidad niya ay mas malakas kaysa sa takot. Habang naglilinis ang mga katulong, napansin ni Clara ang isang maliit na silver key na nahulog mula sa organizer ni Alex sa library. Alam niyang mali, pero kinuha niya ito. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dulo ng pasilyo sa ikatlong palapag sa tanging pinto na laging nakalock. Pagpihit ng susi, bumukas ang pinto sa isang malawak na atep. Hindi ito madumi, sa halip, amoy bulaklak pa rin ang loob nito. Tumambad kay Clara ang isang kwartong tila tumigil ang oras. May mga painting ng isang magandang babae si Sofia. Pero hindi lang basta pictures ang nandoon. May mga baby clothes na kulay puti, isang crib na hindi pa nagagamit, at mga laruan na nasa loob pa ng box. Buntis siya, bulong ni Clara habang hinahawakan ng isang maliit na sapatos ng sanggol. Nakakita siya ng isang diary sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang huling pahina nito. Ang petsa ay ang araw ng aksidente ni Sofia 5 taon na ang nakalilipas. Today, I'll tell Alex the gender of our baby. He's so stressed with the Vane Global merger, but I know this will make him smile. He's driving too fast again to get home to me. I hope he slows down. Nabitawan ni Clara ang diary. Hindi lang pala si Sofia ang nawala kay Alex, nawalan din siya ng anak. At ayon sa mga balita noon, si Alex ang nagmamaneho ng sasakyan. What are you doing here? Isang dumadagandong na boses ang nagpatahimik sa mundo ni Clara. Nakatayo si Alex sa may pinto, hingal na hingal at nanlilisik ang mga mata. Hindi ito natuloy sa Hong Kong dahil nakalimutan nito ang ilang papeles, pero ang nadatnan niya ay ang kanyang pinakaiingatang sugat na nakabukas. Alex, I'm sorry. Nakita ko lang ang susi.
Mabilis na lumapit si Alex at hinablot ang sapatos ng baby mula sa kamay ni Clara. Get out! I told you, never enter my private space. Alex, hindi mo kailangang dalhin lahat ng ito ng mag-isa, malakas na sabi ni Clara kahit nanginginig siya. Hindi mo kasalanan ang nangyari. You know nothing. Sigaw ni Alex, at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang luha sa mga mata ng billionaire. I was the one driving. I was too arrogant, too fast. I killed them both, Clara. I killed the only people who ever loved me for who I am, not for my money. Napatigil si Clara. Ang galit ni Alex ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Ang pagiging heartless niya ay isang paraan para parusahan ang kanyang sarili dahil naniniwala siyang hindi niya deserve ang maging masaya. Lalapit sana si Clara para yakapin siya, pero itinaas ni Alex ang kanyang kamay para pigilan ito. Don't, paus niyang sabi. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong kakaawaan. Binili kita para maging asawa, hindi para maging psychologist. Umalis ka na bago ko makalimutan na kailangan kita para sa negosyo. Lumabas si Clara ng attic, pero ang imahe ni Alex na nakaluhod sa gitna ng mga gamit ng sanggol ay hindi na maalis sa isip niya. Sa gabing iyon, napagtanto ni Clara, mahal na niya ang lalaking ito, at gagawin niya ang lahat para hilumin ang pusong matagal ng durog. Matapos ang madamdaming eksena sa attic, hindi na lumabas si Alexander ng kanyang silid. Kinabukasan, napansin ni Mang Ricardo na hindi ito bumaba para sa kanyang morning coffee. Madam Clara, baka po pwedeng kayo na ang tumingin kay Sir Alex. Ayaw niya po kaming pagbuksan ng pinto, may pag-aalalang sabi ng butler. Dala ang tray ng pagkain at gamot, dahan-daang pumasok si Clara sa madilim na silid ni Alex. Doon, nakita niya ang lalaking laging matikas na ngayon ay nakabalot sa kumot at nanginginig. Ang kanyang noo ay punong-puno ng butil ng pawis. Hinawakan ni Clara ang noo nito. Diyos ko, Alex, ang init mo. Go, away. Pilit na sabi ni Alex, pero wala na itong lakas para ituloy ang kanyang pagiging masungit. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Hindi ako aalis. Binayaran mo ako, di ba? Kasama sa trabaho ko ang siguraduhing hindi mamamatay ang boss ko, biro ni Clara para pagaanan ang loob, kahit na ang totoo ay sobra siyang nag-aalala. Sa loob ng sumunod na ilang oras, walang sawang nagpuna si Clara ng basang tuwalya sa katawan ni Alex para mapababaw ang lagnat nito. Ipinagluto niya rin ito ng mainit na lugaw, isang pagkaing hindi nakikita sa menu ng mansyong iyon. Kain ka muna, Alex, mahinahong utos ni Clara habang inaalalayan itong maupo. Ayoko, hindi masarap ang lasa ng bibig ko, reklamo ng billionaire, na parang isang batang nagmamaktol. Subo lang. Para sa akin. Dahil sa panghihina, sumunod din si Alex. Habang sinusubuan siya ni Clara, hindi maalis ni Alex ang tingin sa dalaga. Sa gitna ng kanyang delirium at sakit, ang mukha ni Clara ang nagsisilbing angkla niya sa realidad. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Alex matapos ang ilang subo. I've been cruel to you. I treated you like a property. Dapat ay nagdiriwang ka na may sakit ako. Dahil kahit gaano ka pa naging kasama sa akin, nakita ko ang totoo mong pagkatao sa attic na yun, sagot ni Clara habang inaayos ang buhok ni Alex na humaharang sa mga mata nito. You're not heartless, Alex. You're just tired of being strong. Natigilan si Alexander. Walang sinuman sa business world o kahit sa sarili niyang pamilya ang nakapagsabi sa kanya yun. Lahat ay inaasahan siyang maging perpekto at matatag. Dahil sa epekto ng gamot, unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata ni Alex. Bago siya tuluyang makatulog, hinawakan niya ang kamay ni Clara hindi nang mahigpit gaya ng dati, kundi nang may pagsusumamo. Don't leave, Clara, please, bulong niya. I'm here. I won't go anywhere, sagot ni Clara. Nakatulog si Alex habang hawak ang kamay ni Clara. Sa gabing iyon, sa loob ng silid na dati ay puno ng lungkot at multo ng nakaraan, nakahanap si Alexander Vane ng pansamantalay katahimikan sa piling ng babaeng akala niya ay investment lang. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ng silid ni Alexander ay hindi na kasing lamig ng dati. Nagising siyang maayos na ang pakiramdam, ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang babaeng mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang kama,
ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutson habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Pinagmasdan ni Alex ang mukha ni Clara. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang Monteverde o bilang isang bayad utang. Nakita niya ang sakripisyo sa mga mata nito, ang pagod sa pag-aalaga sa kanya, at ang tapat na pag-aalala. Dahan-daang itinaas ni Alex ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Bakit ka ba ganyan? Bulong niya sa hangin. Dapat ay kinamumuhian mo ako. Nagising si Clara at agad na napaayos ng upo. Alex, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Teka, kukuha ako ng thermometer. Bago pa makatayo si Clara ay hinayla ni Alex ang kanyang braso, dahilan para mapaupo siya sa gilid ng kama. Napakalapit nila sa isa't isa. Amoy na ni Clara ang bango ni Alex na hinaluan ng amoy ng lagnat, pero hindi siya lumayo. Thank you, Clara, seryosong sabi ni Alex. Walang halong biro, walang halong panunuya. Sa lahat, sa pagtitiis sa akin, at sa pagstay sa tabi ko kagabi. Namula si Clara at iniwas ang tingin. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita iiwan. I want to make it up to you, sabi ni Alex. Magbihis ka. We're going out. And no, this isn't for business. This is for US. Dinala ni Alex si Clara sa isang tagong restaurant sa may gilid ng bundok sa Tagaytay, isang lugar na pag-aari rin niya pero hindi alam ng media. Doon, malayo sa mga kamera at sa mga mapanghusgang mata ng lipunan, unting nagkwento si Alex tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa pressure ng pagiging isang vain, at kung paano siya naging heartless para lang mabuhay sa mundo ng negosyo. Akala ko, kapag wala akong nararamdaman, hindi na ako masasaktan, pag-amin ni Alex habang nakatingin sa view ng Taal. But then you came. You're like a storm that wrecked all my defenses. Humarap siya kay Clara at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Clara, alam kong nagsimula tayo sa isang kontrata. Pero ayaw ko nang bilangin ang mga araw na natitira sa kasunduang yun. Gusto kong maging totoo ito. I want you to stay, not because you owe me, but because you want to. Hindi makapaniwala si Clara. Ang Ice King ay tuluyan ng natunaw sa harap niya. Alexander, matagal na kitang gustong panindigan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita ko ang tao sa likod ng maskara. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglapat ang kanilang mga labi hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig na matagal ng kinikimkim. Ang saya nina Alex at Clara ay tila isang magandang panaginip, ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanilang pag-iibigan. Si Isabel, ang karibal ni Alex, ay nagngingit-ngit sa galit. Hindi niya matanggap na isang nabiling babae ang makakatalo sa kanya sa puso ni Alexander. Isang gabi, habang nasa isang mahalagang business trip si Alex sa Cebu, nakatanggap si Clara ng isang anonymous na envelope. Sa loob nito ay mga larawan ni Alex na kasama ang isang babaeng kamukha ni Sofia. May kasama ring sulat, "You are just a replacement. He's looking for her in you. He doesn't love you. He loves the ghost you represent." Kasabay nito, lumabas ang isang balita sa mga tabloid, "The Monteverde-Vain Marriage, a sham." Documents show Clara Monteverde was sold for 500 million. Nagkagulo ang media sa tapat ng mansyon. Nagpanik ang ama ni Clara, at dahil sa stress, inatake ito sa puso. Sa gitna ng kaguluhan, tinatawagan ni Clara si Alex pero hindi ito sumasagot. Ang selos at duda ay nagsimulang lumamon sa puso ni Clara. Totoo nga ba? Ginagamit lang ba siya ni Alex para makalimot? Pagbalik ni Alex mula sa Cebu, sinalubong siya ng isang tahimik na mansyon. Wala na ang mga gamit ni Clara. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng kanilang kama ay ang diamond ring at ang pinunit-punit na marriage contract. Where is she? Galit na tanong ni Alex kay Mang Ricardo. Umalis po siya kagabi, sir. Umiiyak. Dinala po ang kanyang ama sa ospital pagkatapos lumabas ng balita tungkol sa inyo, sagot ng butler. Dali-daling nagpunta si Alex sa ospital, pero hinarang siya ng mga kapatid at kamag-anak ni Clara. Huwag ka nang lumapit dito, Vain. Pinahiya mo na ang pamilya namin, binili mo na ang dangal ng kapatid namin, ano pa ang gusto mo? Nakita ni Alex si Clara sa dulo ng hallway.
Mugto ang mga mata nito at halatang walang tulog. Clara, let me explain. Yung mga pictures, yung balita, it's all a setup ni Isabel. Sigaw ni Alex. Tumingin si Clara sa kanya ng may malamig na mata. Kahit setup yun, Alex, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Binili mo ako. At hanggang ngayon, kapag tinitingnan mo ako, nakikita mo ba si Clara? O ang nakaraan mo? Clara, please, umalis ka na, Alex. Babayaran namin ang utang namin sa'yo kahit habang buhay kaming magtrabaho. Pero ang puso ko, hindi mo na yun pag-aari. Hindi sumuko si Alex. Para mapatunayan ang kanyang pag-ibig, ginawa niya ang isang bagay na hindi akalain ng marami. Ibinenta niya ang kanyang share sa Vane Global, ang kumpanyang binuo niya sa loob ng maraming taon para lang matigil ang panggigipit ng mga investor sa pamilya Monteverde. Inilabas niya rin ang lahat ng ebidensya laban kay Isabel, na nagpapatunay na ito ang nagpakalat ng fake news at nanabutahe sa kanila. Sa isang press conference, humarap si Alex sa buong mundo. I did not buy Clara Monteverde, pahayag niya. She was the one who saved me. I am the one who is unworthy of her. And from this day on, I am giving up my title and my wealth just to earn back her trust. Hindi ako billionaire ngayon, sa harap niyo isa lang akong lalaking nagmamahal. Napanood ni Clara ang news mula sa ospital. Doon niya na-realize ang laki ng sakripisyo ni Alex. Ibinigay nito ang lahat ng pinaghirapan nito para lang sa kanyang dangal. Umulan ng malakas ng gabing iyon katulad ng gabi noong una silang nagkasundo. Nakatayo si Alex sa labas ng bahay ng mga Monteverde, basang-basa at nangangatog. Wala na siyang Rolls Royce, isang simpleng taxi lang ang sinakyan niya. Lumabas si Clara, dala ang isang payong. Bakit ka nandito? Sira ka ba? Mawawala ang lahat sa'yo dahil sa ginawa mo. Wala akong pakialam sa yaman, Clara, sabi ni Alex habang nanginginig. The only thing that makes me rich is you. I'm starting over. No companies, no mansions, no cold walls. Just me. Alexander, can you love a man who has nothing? Binitawan ni Clara ang payong at niyakap ng mahigpit si Alex. You still have everything, Alex. Kasi nasa iyo pa rin ako. Isang taon ang lumipas. Hindi na, heartless billionaire, si Alexander Vane. Bagaman mayaman pa rin siya dahil sa kanyang sariling mga bagong negosyo, mas kilala na siya ngayon bilang isang mapagmahal na asawa at philanthropist. Nasa isang simpleng garden wedding sila. Walang media, walang business partners na plastic, pamilya at malalapit na kaibigan lang. I, Alexander, take you, Clara, not as a contract, but as my life's greatest blessing, panata ni Alex sa harap ng altar. I promise to protect you, not as a property, but as my equal. For the rest of my days, you are no longer sold to me, you are the one who owns me. And I, Clara, tugon ng dalaga na may luhang dumadaloy sa pisngi, promise to love the man behind the eyes. Our story didn't start with love, but it will certainly end with it. Matapos ang kanilang kasal, lumakad sila sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Wala na ang mga anino ng nakaraan, wala na ang mga multo ni na Sofia o ng mga utang. Sa huli, napatunayan nila na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutan ng tapat na pag-ibig. Ang dating, soul, na dalaga ay naging reyna ng buhay ni Alexander Vane, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wagas na pagsinta. 5 taon ang lumipas mula nang maganap ang garden wedding nina Alex at Clara. Ang dating mansyon na tila isang museum sa lamig at katahimikan ay punong-puno na ngayon ng buhay. Wala na ang mga itim na kurtina, pinalitan na ito ng malalaking bintana na nagpapapasok ng liwanag at tanawin ng makukulay na bulaklak sa garden na mismong si Clara ang nagayos. Si Alexander Vane ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang negosyante, ngunit may malaking pagbabago ngayon, hindi na siya ang huling umaalis sa opisina. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, kahit sino pa ang kamiting niya, tumatayo siya at nagsasabing, I have a date with my wife and kids. Isang hapon, habang nakaupo si Clara sa veranda, lumapit si Alex mula sa kanyang likuran at niyakap siya ng mahigpit. Ano ang iniisip ng aking reyna? Bulong nito bago humulik sa kanyang balikat. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin,
Alex, nakangiting sagot ni Clara. Sino ang mag-aakalang ang lalaking bumili? Sa akin noon ay siya palang magbibigay sa akin ng buhay na hindi ko man lang napanaginipan. Hindi kita binili, Clara, pagtatama ni Alex habang pinaglalaroan ang wedding ring sa daliri ng asawa. I was just making a down payment for my salvation. You were the miracle I didn't know I needed. Ang katahimikan ng kanilang moment ay agad nabasag ng makarinig sila ng malalakas na yabag mula sa hallway. Dada, look. Patakbong pumasok ang 4 na taong gulang na si Alexander, Xander, Vane II. Kamukhang kamukha siya ng kanyang ama mula sa matikas na panga hanggang sa mapupungay na mata. Ngunit ang ugali niya ay nakuha niya kay Clara, masayahin at mapagmahal. Sa likod niya ay ang 2 taong gulang na si Sofia Clara. Siya naman ang Little Princess ni Alex. Kabaligtaran ni Xander, si Sofia ay seryoso, matalino, at mayroon ng Ice Queen aura sa murang edad. Kapag tiningnan niya ang kanyang kuya, tila ba siya ang mas matanda. Xander, don't run. You'll trip, paalaala ni Sofia sa kanyang kuya habang dahan-daang naglalakad, bitbit ang isang maliit na teddy bear. Xander, what is it, buddy? Tanong ni Alex habang kinakarga ang anak. I drew a picture of our family. Ipinakita ni Xander ang isang papel na punong-puno ng makukulay na Crayola. May 4 na tao doon, si Alex, Clara, siya, at si Sofia, at sa gitna nila ay isang dambuhalang puso. And look, Dada, you have a crown because you're the king, and mommy is the queen. Paliwanag ng bata. Ikaw at si Sofia? Tanong ni Clara habang pinapaupo si Sofia sa kanyang kondangan. I'm the knight. I will protect mommy and Sofia from the bad guys. Deklara ni Xander habang iwinagayway ang isang plastik na espada. Natawa si Alex at Clara. Humarap si Alex kay Sofia na seryosong nakatingin sa drawing. How about you, my little princess? What do you want to be? Tumingin si Sofia sa kanyang ama, diretso sa mga mata nito. I want to be like you, Dada. I want to run Vane Global so you can stay home with mommy forever. Napatulala si Alex bago humagalpak ng tawa. Oh no, Clara, we created a monster. Sa edad na 2, gusto na niyang kunin ang kumpanya ko. Mana lang sa'yo, Alex, biro ni Clara. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan nina Alex at Clara ang kanilang mga anak na mahimbing nang natutulog, nagkatitigan ang 2. Wala nang bakas ng heartless billionaire o ng souled woman. Ang tanging nandoon ay 2 magulang na binuo ang isang pamilya mula sa mga piraso ng kanilang mga sugatan na nakaraan. Thank you for giving me a real home, Clara, bulong ni Alex bago dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Thank you for choosing to love, Alex, sagot ni Clara. Doon, sa gitna ng katahimikan at init ng kanilang tahanan, napatunayan na ang pinakamagandang transaksyon sa mundo ay ang pagpapalitan ng 2 pusong tapat at wagas. Bagaman nagsimula ang kanilang relasyon sa isang transaksyon, hindi naging sapat ang pera para maging masaya sila. Pinatunayan ng kwento na ang katapatan at koneksyon ng kaluluwa ang tanging bagay na walang katumbas na halaga. Pwedeng mabili ang oras at presensya ng isang tao, pero ang puso ay kusang ibinibigay, hindi binabayaran. Si Alexander Vane ay naging malamig at malupit dahil sa trauma at takot na muling masaktan. Ang aral dito, huwag tayong humusga agad sa mga taong mukhang manhid o masungit. Madalas, ang mga taong pinakamahirap mahalin ang sila ring may pinakamatinding pangangailangan ng pangunawa at kalinga. Sa gitna ng kwento, naging mahirap ang sitwasyon nina Alex at Clara, selos, paninira, at nakaraan. Pero pinili nilang manatili. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi lang yung nararamdamang spark sa simula. Ito ay ang desisyon na piliin ang isa't isa araw-araw, kahit sa mga panahong hindi kayo magkaunawaan. Naging malaking isyu ang paghahambing kay Clara kay Sofia. Ang mahalagang aral para sa mga nagmamahal, huwag mong gawing panakip-butas o rebound ang isang tao para sa nakaraan mo. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap sa isang tao kung sino siya ngayon, hindi dahil sa kung sino ang naaalala mo sa kanya. Noong ibinigay ni Alex ang kanyang shares at kayamanan para sa dangal ni Clara, doon napatunayan ang tunay niyang pagkatao.
Ang pag-ibig ay handang magbaba ng pride at magsakripisyo ng pansariling interes para sa kapakanan ng minamahal. Ang huling bahagi ni Xander at Sofia, ang kanilang mga anak, ay simbolo ng bagong simula. Ipinapalam nito sa atin na gaano man kapait ang iyong nakaraan o gaano man karami ang iyong pagkakamali, palaging may pagkakataong magbago at bumuo ng isang magandang kinabukasan kung hahayaan mong pumasok ang pag-ibig at pagpapatawad sa iyong buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta, mag-iingat po kayong lahat palagi.